A woman's heart must be so hidden in Christ that he has to seek him first before he finds her. Yan ay isang inspirational quote mula sa author na si Max Lucado. Maraming babae ang naghahangad ng isang relasyon na puno ng pagmamahal, respeto at pagkakaunawaan. Pero sa kabila ng lahat ng paghahanap at pag-asa, minsan mahirap makahanap ng tamang tao na magmamahal sa kanila ng buong puso. Sa ganitong sitwasyon, napakaganda ng paalala ni Max Lucado. Ang puso ng isang babae ay dapat nakatago kay Jesus Christ. Hindi ito nangangahulugan na magtatago tayo at iiwas sa mga tao. Sa halip, ito ay nagpapahiwatig na dapat nating ilaan ang ating puso, ibig at pagkatao sa Panginoon. Sabi nga sa Colossians 3:3, "For you died and your life is now hidden with Christ in God." Kapag ang isang babae ay namumuhay ng naaayon sa mga aral ni Kristo, siya ay nagiging isang ilaw na sumasalamin ng kanyang pagmamahal at kalooban. Sa mundong puno ng distractions at panandaliang relasyon, mahalagang tandaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi natatagpuan sa pamamagitan ng paghahanap sa labas. Ang isang babaeng nakatago kay Kristo ay nagtitiwala sa Kanya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, kasama na ang kanyang buhay pag-ibig. Kapag ang isang lalaki ay tunay na naghahanap sa Panginoon, hahanapin niya ang isang babae na nagpapakita ng parehong pananampalataya at dedikasyon. Sinabi sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ang kanilang pagkikita ay magiging bunga ng kanilang parehong paglapit sa Diyos, at hindi lamang dahil sa pisikal na atraksyon o panlabas na anyo. Bilang isang babae, paano nga ba natin mapapanatiling ang puso natin ay nakatago kay Jesus Christ? Una ay ang faith or ang ating pananampalataya. Ibigay natin ang lahat ng ating mga pag-alinlangan, takot at pag-asa sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanyang plano para sa ating buhay. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path." Pangalawa ay ang prayer o panalangin. Palaging manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon, lalo na sa mga desisyon na may kinalaman sa iyong puso. Sabi sa Philippians 4-6, "Do not be anxious about anything, but in prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God." Sumunod ay ang paglilingkod. Hanapin ang iyong purpose at maglingkod sa iba sa pamamagitan ng iyong mga talento at kakayahan. Sa paggawa nito, mas lalalim ang iyong relasyon kay Kristo. Sabi sa Galatians 5:13, "Serve one another humbly in love." Pang-apat ay ang pagbabasa ng Biblia. Patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Ang kanyang mga salita ang magiging gabay mo sa araw-araw na pamumuhay. Sabi sa Psalm 119:105, "Your word is a lamp for my feet, a light on my path." Ang relasyon na nagsisimula kay Kristo ay may matibay na pundasyon. Kapag ang puso ng isang babae ay nakatago sa Panginoon, ang lalaki na naghahanap sa kanya ay magpapakita ng parehong paggalang at pagmamahal kay Kristo. Sa ganitong paraan, ang kanilang relasyon ay hindi lamang base sa pansamantalang damdamin kundi sa tunay na pagmamahal na galing sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Corinthians 13:4-7, "Love is patient, love is kind, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres."
The best relationship ay ang relationship ng dalawang taong nagmamahal na ang pundasyon ay si Kristo. At para sa mga babaeng naghahanap ng ganitong klaseng pagmamahal, tandaan na ang inyong puso ay dapat laging nakatago kay Jesus Christ, sa Kanya na unang nagmahal sa atin. Sabi nga sa 1 John 4:19, we love because He first loved us.